Kamusta na ang buhay? Alam niyo po, natatawa ako sa sarili ko habang gumagawa po ako ng aking outline. Meron akong ginawa ko ng outline. Nung mayari ko, nireview ko, pinreach ko sa harapan ng misis ko. At saka nilagyan ko ng oras. Umabot na 1 oras. Naku po, sabi ko pag inabot na 1 oras, katulugan ako ng mga makikinig. Kaya sabi ko, babaguhin natin. There is a message ang ating pong ipaparating. Binasa kanina yung ating teksto, James chapter 5 verse 11. Pero bago ko po simulan, gusto ko magsimula sa isang kwento. Siguro narinig niyo na yung kwento patungkol sa yung mga abaka farmers. Itong ikikwento ko, kung narinig niyo na, ito abaka farmers, nakatira siya sa may bundok. Andun yung mga halaman na abaka. At every day, nag-i-extract siya ng fiber. Iniipon niya iniipon yung mga fiber, binibilad, pinatutuyo. And eventually, nung dumami na, tinali niya, binigkis niya mahigpit. Pagkatapos na mahigpit niyang binigkis, mayroon siyang kasama nakatira doon sa bahay niya sa bundok. Pinapasan sa kanya. Pinasan niya yung bundle of abaka fiber. Then bumaba siya sa bundok. Alam niya, itsura ng bundok, pasan-pasan niya. Hindi siya makapagpahinga ng ibababa yung kanyang pinapasan. Kapag binaba niya to, hindi na niya mabubuhat pataas. Kaya pagka nagpapahinga siya, pasan-pasan yung kanyang dalang abaka fiber, sumasandal na lang siya sa mga punong kahoy, kasama yung kanyang pasan. Hindi niya maibaba. So patuloy siya, pagkapahinga, lakad na naman, pasan. Hanggang dumating siya sa may ibaba, hanggang patungo na siya doon sa kabayanan, kung saan naroon yung bumibili po ng mga abaka fiber. Bakit ko kininto ito? Sapagkat may kaugnayan ito sa ating buhay pananampalataya. Kasi siya, tiniis niya yung bigat. Gusto niya magpahinga, hindi niya mabitawan yung dala niyang barley na yon. Pero ang kanyang focus, pagdating niya doon sa ibaba, sa kabahayan na nandun yung mamimili, pag nabayaran yung kanyang binindala, makakabili na siya ng kanyang mga pangangailangan. So yung motivation niya, yung kanyang magiging gain after doon sa barley na dala niya. So ganun sa buhay natin eh. Babasahin ko muli yung ating teksto, James chapter 5 verse 7 and 11 sa aking English Bible, the ESV. Be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmers wait for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. You also be patient. Establish your heart, for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Behold, we consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. Let's pray. Panginoon Diyos, muli po kami dumudulog sa inyo at ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang oras na ito ng pamamahayag. Samahan po ninyo una sa lahat ang inyong lingkod na makapagpaabot po ng iyong mga salita ng maliwanag, kauna-unawa at kapakipakinabang. Gamitin niyo po ang inyong lingkod para ipahayag, Panginoon Diyos, ang mga mahalagang bagay na may kaugnayan sa aming pong pamumuhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Dalangin ko rin ang mga anak ninyo na nagkatipon sa umagang ito, na maaabot ng iyong mga salita, na may mabuksan ang kanilang mga isipan, kanilang mga puso, upang sa pamumuhay
makapamuhay silang may katalinuhan at may katyagaan sa paglakad sa buhay pananampalataya. Kayo lamang, Ama, ang may magagawa. Kaya po pinagkatiwala po namin ang oras na ito sa iyong kabutihang loob. Pangunahan niyo po kami. Ito mong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Ang ating pong tatalakayin ay binigyan ko po ng pamagat na patient endurance. Pasensya or pagtsatsaga, pagtitiis, pagiging matatag sa Kristiyanong buhay. Napakahalaga nito para tayo bilang mga mananampalatayang Kristiyano ay makapamuhay sa isang matapat, makatotohanan, at may katalinuhang buhay para po sa ating Panginoong Hesukristo. An authentic and wisely life for the Lord Jesus Christ. Ang tanong natin, gaano ba tayo katatag? Magsalamin ako, di ko kayo makita eh. Ayan, makita ko na kayo. Gaano ba tayo katatag at kapasensyoso sa ating pong mga lakad bilang mga mananampalatayang Kristiyano? Siguro ito yung tanong natin. Gaano tayo katatag? Gaano tayo katalino? Gaano tayo kapasensyoso sa lakad natin sa buhay pananampalataya? Siguro ito dapat natin itatanong sa ating pang-araw-araw na paglakad. Sapagkat, alam natin, habang tayo lumalakad sa buhay na ito, may mga pagkakataon na maka-encounter tayo ng mga trials, maka-encounter tayo ng mga sufferings, of course, problems. Paano natin ito tinutugunan? Dito po sa aklat po ng James, it speaks about faith that goes with work. Pananampalataya na sinasamahan ng gawa. Kaya makikita natin itong sinasabi ni James sa ating mga mananampalataya. So kung ating babalikan, kagaya nung nabanggit natin nung nakaraan ng ating pamamahayag, ang mga recipient nito ay mga tao na dumanas ng perseverance in the midst of persecution. No, na pe-persecute sila, kaya sila'y nangalat. Mga Hudyo ito, mga Jewish Christian itong mga ito, kaya tinawag sila the 12 tribes. No? Nangalat sila because of persecution. In chapter 5, or the book of James, makikita natin diyan na ang inadresa ni James ay na iba-ibang anyo, the various aspect of Christian living. Bakit inabot ito ni James? Because during the time, because of persecution, maraming mga mananampalataya na nag-iba ng uri ng pamumuhay. There are those who claim to be Christian yet living a worldly life. There are those who claim to be Christian, pero umiiral sa kanilang sarili yung pagiging boastful. In fact, may mga mayayaman nung panahon na yon na na-exploit yung mga mahihirap. May namuhay, meron pa nung panahon na yon ni James, meron na rin palang mga marites. Gustong maging guro, pero hindi kaya ang pigilan ang dila. So, inadresan din ito ni James. Merong mga, yung natalakay natin nukan is about partiality. May kampi-kampihan sila. So, mayroong mga Kristiyano during the time of James na mga adulterous. Pero Christians ang turing sa kanila. Therefore, ang ginawa ni James ay nanawagan siya sa mga mananampalataya, mga believers na ito. Of course, hindi lamang, ang panawagan nito hindi lamang para doon sa mga
early Christians, masasabi kong panawagan na rin ito sa atin ngayon, sa panahon natin. Ang kanyang panawagan is to patient endurance in the midst of sufferings. Patient endurance in the midst of sufferings. Ulitin po natin, alalahanin din ang kanyang recipient ay dumaranas ng mga trials and sufferings. No? Kaya dito tayo nakatuon dito. So, maging yung mga wala pa sa Panginoon, yung ating mga regular attenders pero wala pa sa Panginoon, malalaman natin ito sa buhay natin, meron talaga tayong trials. So, titingnan natin, either you are with the Lord or not with the Lord, you will experience trials and sufferings. So, para sa lahat ito, sapagkat, katulad na sinabi natin, maraming mga nabubuhay during the time, living in a worldly lives. Kaya challenge sila dito ni James na kailangan nilang mamuhay in God's wisdom, kailangan nilang mamuhay at i-demonstrate, ipakita nila yung kanilang pananampalataya sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Naalala natin si James ang may sabi, faith without works is dead. So ang challenge niya sa mga mananampalatayang ito, na ipakita nila yung kanilang pananampalataya by God's wisdom, and they have to demonstrate their faith through their action and endurance. Ito yung panawagan, at hindi lang sa kanila, sa atin din ito. Kaya mapapansin natin, sa unang bahagi ng sulat ni James, chapter 1, sabi niya, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Let steadfastness have its full effect. No? Hayaan ninyo yung inyong pagiging matatag, magkaroon ng full effect sa buhay. When sinabi full effect, nakikita. So mapapansin natin, na maraming mga pagkaranas ng mga kahirapan. Taas ang kamay nung walang naranasan trial sa buhay. Taas ang kamay. O, di ba? Walang magtaas. Kasi everyone naka-experience ng trials. Sa iba't ibang anyo ang ating naranasan. Kagaya na itong mga unang recipient, ang kanilang mga naranasan is problem within and without. Ibig sabihin, may problema sila sa mga kakapatid sa pananampalataya, may problema pa rin sa labas. Sila mismo nagkakagatan, ang mga Kristiyano nagkakagatan sa sarili, kinakagat pa sila ng mga nasa labas. So problema nila ang hinaharap. Ganun din naman sa panahon natin ngayon Meron din mga Kristiyano nagkakagatan. So ating papansinin. Doon sa panahon nila, meron silang mga rason why they are struggling. They are struggling to express their faith practically because of persecution. Kaya yung kanilang pananampalataya patay sapagkat hindi lang maipakita because of persecution. Sa atin ngayon, ay hindi kagaya sa panahon nila na grabe ang persecution. Ngayon, malaya tayo. Pero gaano tayo katatag? Gaano tayo kapasensyoso sa paglakad natin sa buhay pananampalataya? Meron tayong mapapansin na ang panawagan po ni James, ang tinitingnan ko, the call is very simple. Hindi siya mahirap unawain. Yung panawagan ni James, hindi mahirap unawain. It is a call that is very simple. Ano yung panawagan niya? To be patient until the coming of the Lord. Simple lang. Maging pasensyoso kayo, maging matatag kayo, maging matibay kayo, hanggang sa dumating ang Panginoon. Tandaan natin po, the Bible never promises a suffering-free Christian life.
Hindi po nangangako ang Biblia na hindi tayo daranas ng mga problema. Kaya kung may narinig kayo nangangaral, kagaya nung araw, madalas namin marinig yan. Kapag ka ikaw naghihirap, abay pinarurusahan ka ng Diyos. Ang tingin ba yung kahirapan mo ay displeasure ng Diyos sa'yo? Pagka naman maalwan ang buhay mo, pabor sa'yo, pinaboran ka ng Diyos. Kaya malaki problema. May mga nangangaral, pag mayroon kang karamdaman, ako, pinarusahan ka na ng Diyos. Ang ginawa ng iba, tinataboy ang karamdaman. In Jesus' name, paipadyak pa. Tinataboy ang karamdaman. Pag kayang taboyin ang karamdaman, puno na ang mundo ngayon, walang namatay. Kung kaya nating pawiin ang karamdaman, by just saying, in Jesus' name. Di ba? Naranasan natin ng araw yan. Kaya hindi tayo libre. Hindi pinangako ng Biblia na tayo hindi makaranas ng kahirapan. Hindi pinangangako ito ng salita ng Diyos. In fact, we have to experience trials, problems, and sufferings. Kaya nga sabi ni James, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Taas ang kamay nung nagagalak pagka may pagsubok. Sige nga. Naalala ko yung nakasama namin dati, sabi, pastor daw siya. Nagpipray kami, prayer meeting natin. No? Ang sabi niya, Lord, dagdagan mo pa ang mga problema ko. Dagdagan mo pa. Kasi sinasabi, count it all joy. Ang sabi, dagdagan mo pa, Panginoon. Sabi ko naman, huwag naman sabay-sabay. Sa minsan, namamali tayo ng pagkaunawa. Mag-alala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Na ang ibig lamang pong sabihin, lahat po tayo will experience trials and sufferings and problems sa ating paglakad sa buhay. Bakit po? Sapagkat ang lakad ng Kristiyano salungat sa lakad ng mundo. Nasubukan nyo ng lumangoy sa ilog, salungat sa agos. Ganun kahirap. Hindi kagaya ng araw, nung nasa mundo tayo, pag may problema ka, marami kang paraan magagawa Sa Kristiyano, dapat magtiwala ka sa Diyos every time you have sufferings, trust in the Lord. Merong tamang panahon ng Diyos. Kaya kung wala kang problema sa buhay, magpasalamat ka sa Diyos. Pag meron ka naman problema sa buhay, magpasalamat ka pa rin. Sa lahat ng bagay, give thanks to the Lord. Di ba? O kaya, kung wala kang problema sa buhay, tanong mo sarili mo, lumalakad ba ako sa paraan ng Diyos? Baka hindi sa paraan ng Diyos ang lakad mo. So, tingnan natin mabuti ito. Unang panawagan, to be patient until the coming of the Lord. Pangalawa, mapapansin natin yung panawagan niya, to endure and wait with patience. Bakit kailangan ang endurance? Bakit kailangan ang patience? Alam niyo ba kung bakit kailangan ng endurance and patience? Because yung ating pag-aantay, hindi madali. Ibig sabihin, ang pagdating ng Panginoon, sa wait until the coming of the Lord, hindi naman darating ang Panginoon mamayang hapon. Hindi siya darating bukas ng umaga o sa susunod na linggo. Hindi natin alam kung kailan ang dating niya. Sino nakakaalam? Sabihin niyo nga ako. Kung may nakakaalam na sa inyo kung kailan dating ng Panginoon. Wala sa ating nakakaalam. Pero ang sinasabi ni James, until the coming of the Lord. Hanggang sa kanyang muling pagparito. Ginagamit ko po yung salita muling pagparito.
Hindi ko po gagamit yung salitang sa kanyang muling pagbabalik. Kasi hindi pa siya bumalik. Pag sinabi natin sa kanyang muling pagbabalik, ibig sabihin nakabalik na siya. Meron ang muling pagbabalik. Paniniwala ng mga Mormons yun eh. Kundi sa kanyang muling pagparito. The second coming. And we do not know when. Therefore, kailangan po natin ng patience while waiting. So dito sa gitna po ng mga ganitong kondisyon, nakakalungkot. The common response ng mga dumanas ng mga trials and sufferings sa kanilang paglakad sa buhay pananampalataya, manghihina. Ang dami kong karanasan. Nung ako'y nawala rito, doon ako nakapagpastor ako sa lugar ng maraming tsokolate. Nagpunta ako ng Bohol. At doon marami ako nakitang problema. Alam niyo kung ano mga problema ang kinaroon na nanghihina yung mga believers? Una, may problema sa relasyon sa kanilang magkakapatid sa pananampalataya. Pumunta sa akin, umiiyak. Sabi, Pastor, puntahan mo nga kami rito. Nagkakagalit sila magkakapitbahay. Bago lang ako doon. Ako na kagad tinawagan. Ang problema nila, pambayad sa kuryente. Kasi yung isang kapitbahay niya, nakikabit ng kuryente. Hindi mabayaran ngayon. May problema ngayon, yung may metro. Paano niya babayaran? Abay, pinag-awayan. Kasi nag-anuhan na sila, nagsisisihan na. Parang Kristiyano, sabi ko, pag-usapan ninyong mabuti, walang problema na hindi mabibigyan solusyon. Muntik na tumigil na pag-atin sa gawain yun. Just because of that problem. Bakit? Wala kasi yung tiyaga. Immediately, pag may problema, tumitigil na, umaayaw na. At minsan yung iba tumatalikod na, bumabalik sa dati. Pero ang challenge sa atin, to have that patient endurance in the midst of trials and sufferings. Maraming karanasan. Tayo. Merong mag-asawa, nagkagalit. Pastor pa yung kasama niya. Hindi chismis to, binabahagi. Hindi ko naman siya papangalanan eh. Pastor, nagka-problema. Alam mo problema, yung bahay na tinitirhan ko may swimming pool. Yung isa may, pastor daw siya, malaki yung kanilang church. Pumunta sa akin, sabi sa akin, Pastor Will, pwede bang makiligo kami sa swimming pool? And sabi ko, okay. Aba, di dumating. Hapon. Tapos sabi niya, uwi daw sila mga 4 o'clock. Pagdating nila, hinahanap ko yung kanya asawa, wala. Aba, ibang mga babae kasama. Yung pala may problema na sila mag-asawa. Hindi pinag-uusapan. Ayun. Dahil sa problema, umayaw na sa church. So mga ganong problema mapapansin natin sa buhay. Kung Kristiyano ka, you have to be strong in your faith. You have to endure. Hindi ka dapat umayaw. Dapat maging matatag ka. Kung tunay kang sumusunod at lumalakad sa kalooban ng Diyos, you will never stop whatever problem na imong ma-encounter. So, kailangan kayanin natin, hindi sa tumigil na lang. Remember, every problem, mayroong solusyon. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi niya susundan ng solusyon. No? Kailangan, huwag tayong tumigil. Yung iba, ang kanilang reasoning parehas lang pala. Mainam pa nung hindi ako Kristiyano. Mainam pa nung hindi ako sumama sa inyo, masaya buhay ko. Walang problem. Sumama ako sa inyo, nagka-problema na ako. Diba? Common reason yan before. Naalala ko, meron pa tayong nakasama nun. Dahil sa maling pagkaunawa sa preaching, sabi ng preaching, magbigay ka ng kaloob mo sa Panginoon at ibabalik na ng Panginoon, siksik, liglig. Aba, nagbigay nga na nagbigay.
walang dumating. Umayaw yun, di ba? Kasama natin. Kasi inasahan niyo, binigay niya 100, baka bumalik sa ngayon, doble. Wrong understanding. Napakaraming biyaya ang Diyos na tinatanggap natin. Pag nagbigay ka sa Diyos, samahan mo, ginagamit yan sa Panginoon. Pero yung hindi mo nakikita yung mga blessing na binuhos sa'yo ng Diyos, yung hininga mo, yung hanap buhay mo, yung kalakasan mo, everything. Bakit ka magreklamo? Pag dumarating na ang pagsubok sa buhay, reklamo na kagad. Alam mo, sa buhay ng pananampalataya, tama yung sinasabi ng sumulat ng Hebrews. Ang sabi niya in chapter 10 and verse 32, "But recall the former days when after you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings." Imagine niyo, kung kailan sila namulat sa katotohanan, saka sila nag-suffer ng mga iba't ibang karanasan. Pero ang sabi nung sumulat, after you being enlightened, you endured. Napagtagumpayan ninyo ang inyong pakipagpunyagi sa mga tiisin. Ganon. Alam natin ang kasaysayan din ng Hebrews. Grabe yung kanilang persecution na nararanasan. Ang motivation noon, ang sabi nung sumulat, do not throw away your confidence, which has a great reward. Pag dumanas ka ng pagsubok sa buhay, huwag kang panghinaan ng loob. Pagtagumpayan mo ito because there is great reward pag nagtagumpay ka. Alam natin kung paano natin ilalarawan yan. Yung mga training ng mga athletes, and so on. They're looking forward to the reward. Is ating eternally reward natin eh. Bakit tayo panghinaan kung ang tinatanaw natin yung ibibigay ng Diyos na reward na pang walang hanggan? Hindi panandalian lang. Do not throw away, huwag niyo itapon yung inyong tiwala na mayroong dakilang gantimpala. Christians, dakilang gantimpala ang ating inaantay. We have to have this patient endurance. Ang tanong, paano ini-emphasize ni Santiago ang pangangailangan po ng patient endurance? Nagbigay siya, madalas gamitin itong illustration eh, farmers. See how the farmers, in verse 7, part of verse 7, see how the farmers waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and late rains. Alam niyo po, farmers, totoo yan. Yung kanilang klase yung kanilang endurance ng pag-aantay. Yung father-in-law ko, magsasaka. Talagang nag-aantay ng ulan. Kahit anong oras sa gabi bumuhos ang ulan, yung biyanang ng lalaki, sisingkawan na yung kanyang kalabaw. Pupunta na yan sa bukid. Aararuhin yung gilid, nakita niyo yung mga magsasaka? Aararuhin yung gilid ng mga pitap para maipon doon yung tubig. Sa umaga, pag nakita niya, babad na sa tubig yung lupa, saka aaruruhin naman niya. Pag inaararo na, padadaanan uli yan ng suyod, hinila ng kalabaw, susuyurin yan para maalis yung mga damo. Tapos, itatapal doon sa pilapil para tumaas ang pilapil. Tapos, maglilinis siya sa lugar, sasabo yan ng punla. Pag tumaas na yung pwede nang ilipat, bubunutin na magtatanim. Tapos, pagkatanim, sasabuyan ng abuno. Pagkatapos, mag-aantay na lang biyaya ng Diyos. Pero they are very, yung matiisin. Bakit? Hindi nila alam kung ano mangyayari sa tanim eh. Yung biyanang mo nagtanim, inabot ng tindi ng init, walang inani. Sa laki ng kanyang tinamnan, walang inani na luto sa init ng araw yung kanyang palay. E nung araw, ang palay, kung aanihin mo is 9 to 10 months. Ngayon, meron na yatang 2-3 buwan, aanihin na. Pero naman, matyaga ang biyanan ko.
Grabe ang tiyagaan niya. Imagine mo, ba't tiyaga, aabutin niya ng init na araw, pwedeng matuyo. Pag inabot niyang bagyo, tapos din. So nasa biyaya ng Diyos ang kanang mga pag-aantay. Sa right timing ng ating Panginoon. Yung kaniyang patience, sa kanilang pag-iintay, iklarong halimbawa para sa ating mga mananampalataya, waiting for God's timing. May panahon ng Diyos. Huwag kayong nag-aapura. Alam yung pag-aantay, yung maghatag sa atin, magbibigay sa atin ng ano ng yung sobrang parang excited ka. Yung anak kong babae, yung husband niya, nagtatrabaho sa Qatar. September pa lang nagsabi ng uuwi ngayon. Aba, September pa lang, hindi na mapalagay. Ano na siya? Ang tawag ito, aligaga. Parang excited na excited darating yung husband. October, September pa lang. Ang Kristiyano, gaano tayo ka-excited pagdating ng Panginoon? Meron ba sa ating excited na darating ang Panginoon? Meron ba sa ating nagtiyaga sa pag-aantay? Meron ba tayong ginagawa habang nag-aantay? Yung anak ko habang nag-aantay, linis ng bahay. Malayo pa, sabi dun sa isang anak ko, pagdating niya, magluto ka ng ganito, magluto ka ng ganito. Tayo kaya, ano ginagawa natin? While waiting for the coming of the Lord, ano ginagawa natin? Meron ba? Tama na ba yung magsisimba tayo? Attending church every Sunday? Is that enough while waiting for the Lord? Meron tayong ginagawa dapat. While waiting patiently, we had to do something. You also be patient. Establish your heart, for the coming of the Lord is at hand. Establish your heart. Tatagin ninyo ang inyong mga loob, ang inyong mga puso, sapagkat the coming of the Lord is at hand. Abot kamay na. Pag sinabi at hand, abot kamay na. No? Isa pang mapapansin natin, tanong, yung pag-aantay ba natin matagal? Will it be long? Mapapansin natin, sinasabi niya in verse 8, you also be patient, establish your heart, for the coming of the Lord is at hand. You also be patient. Dapat din kayong magtiyaga. Establish your heart, tibayan ninyo ang loob ninyo. For the coming of the Lord is at hand, dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Malapit na. Nung panahon nila ni James, panahon nila ni Paul, at sa mga early church, ang sabi na malapit na. Ilang libong taon na dumaan, o di mas malapit ngayon? Yung iba nga ang binabantayan na lang niya, maraming tao nga, scatophobia. Ang may narinig, takot na. Ay, darating na ang Panginoon kasi nagira na si ganito. Uy, naglindol na sa Cebu, malapit na ang Panginoon dahil mga signs yan. All of this, mangyayari before the coming of the Lord. Pero kailan ang dating niya, hindi natin alam. Walang nakakaalam. So, kailangan lang natin maging matatag. So, paano ini-encourage ni James sa mga mananampalataya? To stand firm. Yung kanyang encouragement. We have to stand firm. To be patient and enduring. Why? Because the Lord's coming is near. The Lord's coming is at hand. So the primary reason for this call to patience and endurance ay yung klaro, imminent coming of the Lord. Hindi siya nakikita na darating, pero alam natin may darating. Ito yung motivation ng isang Kristiyano. Sa paglakad natin sa buhay, we encounter so many trials and sufferings, pero ang motivation natin, darating din ang Panginoon. Lahat ng ito matatapos din. So, yun ang dapat motivation natin. We have to respond with stable and confident heart na nakaugat doon sa katiyakan na pagdating ng Panginoon, God's justice will prevail. Kapag dumating siya, yung ating kahirapan, tapos na lahat.
Ngayon lang. Dadanas tayo. Pero dapat mamotivate tayo. Titingnan natin yung imminent coming of the Lord. Kailan yun, di natin alam. Pero huwag tayong mabigla. Huwag tayong magiging complacent sa ating Kristiyanong buhay. Maraming complacent. Okay lang, tagal pa naman dating ng Panginoon, may panahon pa ako. Yung hindi ko nagagawa ngayon, pagka nalaman kong darating ng Panginoon, saka ko gagawin. Pag mayroon akong kagalit, saka na lang ako makipag-usap. Pero pagka mayroong masama ang loob sa akin, saka na lang ako makipag-usap kung darating na ang Panginoon. No! Today is the day. You have to talk with sino man yung kagalit mo. Iayos mo na sarili mo. Paano mong haharapin ang Panginoon kung mayroon kang sama ng loob sa kapatid mo? Di ba? Ang sabi ng Panginoon, kung naghahandog ka sa Panginoon, at naalala mong mayroon ka pa lang, na-offend kaya, nakagalit kaya, iwanan mo muna. Makipag-ayos ka. At saka ka magbalik at ihandog mo sa Panginoon ang mga alay mo. I say, we have to do something. Ngayon, isipin nyo, kung mayroon ba kayong kagalit, mayroon kayong kapitbahay na kagalit, naalala ko yung topic natin na nakaraan, love your neighbor as yourself. We have to settle everything while there is still time. Kapag huli na, wala na tayong magagawa. Now is the time to settle everything, to put everything sa kaayusan, in order. Because pag dumating na ang Panginoon, His justice will prevail. Alam natin, pag pinag-usapan natin ang muling pagparito ng Panginoon, it speaks about judgment. It speaks about judgment for the wicked, and it speaks also of rewarding for the righteous. Pag sinabi na rewarding for the righteous, is saving them from the experience suffering. Kaya nga, pagka meron tayong suffering, sabi ni James, take it all joy. Turing mong kasayahan. Magkaiba yung joy sa happiness. Yung happiness depends upon the experience, yung situation, condition. Masaya ka dahil maganda buhay mo. Pero yung joy is within. Kahit hirap na hirap ka, mayroon kang mga problema kinarap, masaya ka pa rin. Why? Because of that peace you had in God. Mayroon tayong kagalakan sa puso. Hindi lamang kasayahan, kundi kagalakan. Even in the midst of sufferings and problems, you have that joy because you believe na pagdating ng Panginoon, papawiin niyang lahat yan. No, that should be the motivation. Therefore, patience is the right attitude while waiting for the fulfillment of God's promises. Ito pa, pansinin natin. Verse 9. Ang sabi dito, do not grumble against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. Huwag kayong magsisihan. No, iniisip ko yung salita magsisihan eh. Kasi receiving nito Christians eh. Bakit sinabi ni James, huwag kayong magsisihan? Bakit? Madalas nagsisihan, siya, turuan ng turuan eh, siya kasi. No, laging tuturuan. Para sa Senado, siya sa Senado, nanood mo, napupuyat ako dyan eh. Papanood sa Senado. Si ano, panay ang depensa, panay ang takip. Huwag kayong magsisihan. Meaning you need not to complain or judge your fellow Christian. Instead, you have to encourage one another. Walang sisihan. Kung may problema, pag-usapan. Hindi iniiwasan. No, ang nangyayari ngayon, pagka mayroong kapatid na hindi gustong makita, lilipat na ng simbahan eh.
Bakit ayaw mo na magsimba dyan? Uy, ayaw ko makita si ano. Naiinis ako pag nakikita ko, hindi ako makapagsimba. Ay, ba't hindi niyo pag-usapan kung may problema kayo? Iayos nyo. Kristiyano kayo, di ba? Huwag kayong magsisihan. Iayos nyo ang mga problema. Minsan may problema, imbis na kausapin yung hindi niya nakaunawaan eh. Doon ikikwento sa iba. Imbis na kayo lang ang mag-uusap, kumala tuloy. Imbis dalawa lang kayo nakakaalam sa problema ninyo, dumami na. At pag dumami na yan, mas malaki na problema. Why not talk? Settle everything. You are Christians. You have to settle it according to a Christian way. Huwag ninyo pabayaan lumaki. Trials, problems should be faced with endurance rather than sisihan. Ay magsisisihan. The reason for patient endurance in the Christian life is the nearness of Christ's return. His return is at hand. Yung ginamit sa verse 9, standing at the door, dati abot kamay lang ang pagdating ng Panginoon. Ngayon nakatayo na sa pinto, nandyan na. Baka pagbukas mo sa inyo, naroon na pala ang Panginoon. Magugulat ka na lang. Anong gagawin? Ngayon, naiayos mo na ang lahat ng bagay. You have to prove your faith by your action. Yun yung punto ni James eh. Ipakita ninyo, kahit nasa gitna kayo ng mga problema, ipakita ninyo yung pagiging mananampalataya. Put it into action. If you claim to be a Christian, it must be proven by your action. Kailangan. At nagbigay nga siya ng halimbawa. So, patient working. Ibig sabihin, we have something to do while waiting. Sapagkat kung mayroon kang ginawa, it is a proof. It is a proof of a living faith. A proof of a living faith. Buhay na pananampalataya. Hindi patay, kagaya sinabi ni James. Pananampalatayang walang gawa, patay. Christians, huwag nating hayaang mangamoy yung ating pananampalataya. Bigyan natin ng buhay yung pananampalatayang inaangkin natin. Pakita natin. Kung mayroon kayong problema, halimbawa lang to. Kung mayroon tayong problema sa church, halimbawa, huwag kayong umalis. Huwag kayong lumipat. Huwag kayong bumalik sa dati. Makipag-ayos kayo, kaya nga kayo bahagi ng church eh. You're a family. At sino magsisettle sa problema ng pamilya? Ang mga magkakapamilya. You have to talk. Kung mayroon kang grievance, pag-usapan. Iayos natin, huwag kang lumayas. Pagka sa pamilya mo pala, pagka galit ka sa tatay mo, galit ka sa nanay mo, lalayas ka na, doon ka titira sa barkada mo, what will happen? Hindi ganon. We have to prove a living faith in the midst of suffering, and that is through action, not murmuring. Huwag murmur. Sabi ni James, behold, we consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. Binigay niyang halimbawa si Job, yung kanyang steadfastness. Tingnan ninyo si Job. Tingnan niyo mga propeta. Alam natin mga karanasan nito mga ito. Paano sila nag-endure sa kanilang mga naranasan? Ano ang motivation? Sinabi ni James, because God is full of mercy and compassion. May problema ka? Isipin mo lang. God is full of mercy and compassion. Antahin mo lang. Mararanasan mo yan. Merong magandang layunin ng Diyos in allowing suffering. In fact, dito sinabi ni James, it is a test of your faith. Kung gaano katotoo yung pananampalataya mo. Meron siyang magandang layunin sa pagpahintulot ng mga sufferings. Sapagkat meron itong magandang resulta sa buhay ng mga
nagpipersevere. Sa mga nagpipersevere, maganda resulta ng mga sufferings. Ang punto natin, to encourage steadfastness in the face of hardships is to trust God because our God is a compassionate and merciful God. Trust in the Lord. Diba? Lagi natin kinakanta, pero hindi natin trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Diba? Kinakanta natin, pero hindi makita. In all thy ways acknowledge Him. Di ba? So makikita natin, God is full of compassion and mercy. Pag nakaranas tayo ng trials and sufferings and problems, we have to anticipate the eventual intervention of God. Makikialam ang Diyos. Kung tunay kang anak ng Diyos, hindi Kanya pababayaan. Will always intervene. Lalo na sa kanyang iglesia. Hindi lang individually, kundi sa kanyang iglesia, pag may problema, God will always intervene. He will put His church in order. Hindi niya pababayaan. Kaya in the midst of trials and sufferings, steadfastness is needed. We have to trust God like Job. Sa kanyang mga naranasan, makita natin kung paano kumilos ang Diyos because God cares. Trust Him, He will help us to endure. Dapat lang natin maunawaan, sa bawat affliction and suffering, God has its purpose. Kaya ito yung pinakikita ni James sa mga mananampalatayang dumaranas ng mga sufferings. To know how compassionate and merciful the Lord is. In conclusion, wala na, masaya na tayo. Conclusion ay, to live authentically and wisely for Christ is to have patient endurance and put it into practice. Patient endurance, put it into practice. Ang motivation, the nearness of Christ coming. So, ang challenge natin, church, be patient until the coming of the Lord. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Patuloy namin pinagkakatiwala sa inyong bawat isa. Habang inaantay namin ang inyong muling pagparito, tulungan kaming maging matibay, matatag, at matiisin sa gitna ng aming paglakad sa buhay pananampalataya. Alam namin, Panginoon Diyos, hindi mo kami pababayaan. Kaya't maraming salamat. Lagi kang nariyan para sa amin. And we put all our trust in your compassionate and merciful heart. Salamat po, Panginoon. All this we pray in Jesus' name. Amen.